Totoo yan. Alam mo, kaya nga, di ba yung mga kamping ngayon, ito si Region Darian, flood control project, pero ano yan, majority ng panahon ni Digong. Parang, Bex, 6 years kang tumutinid sa akin, Digong. Bakit hindi yan naging issue sa'yo nung 6 years? Bakit ngayon, na issue ngayon siya, bilang sa issue mo. Bigla mo ibabato ka sa 30. It doesn't make any sense. No? Walang, ano yan, bigla ka lang nagising na, ay, ano pala sila may kasalanan. Bakla ka ng taon. Totoo. Hindi po pwede yun. Kung issue siya talaga, kung issue talaga yung pagnanakaw ng flood control ng panahon ni Digong, ginawa yun yung issue. Ginawa yung campaign. Lahat na nga na pwede nyo gawin issue nung kay Digong, ginawa nyo na, pati pagkain ng lechon. Tapos, ano yung harutan niya yung PRRD at saka nung yaya niya, di ba? Yung harutan nila. Naminin nyo lahat ng ginawa niyong issue. Tapos ngayon, bakit issue ko yun sa'yo yan? 6 years. 6 years mo binabanatan si Digong noon. Hindi, mas malaki nga, kung totoo yan, mas malaking issue yan kaysa dun sa lechon at kung ano pa. Pero hindi mo nagawang mag-research or whatever. Tapos ngayon biglang nagsalita si Ping Lacson, biglang mo i-connect kay Digong. Ano yun? Parang may shortage ng lithium sa Pilipinas. Actually, nakakaloka pag ang Gen Z na yan, yung mga nakakaloka kung magka-turn around ng election yung mga yung Gen Z na yung kampo ni Vice Ganda. Ay kasi diba, na parang hello muna sa lahat ng mga tao. Ito po si Sastro Gano Saswat. Ay, si Sasper. Teka muna. Your favorite from the other. Hello from the other side. And ang inyong favorite unfriendly ghost and cosmological woman of the century. The century. Ano pinag-uusapan? Ito naman si Huli Jing kasi, Gen Z ng Gen Z. Masasabi ko lang sa Gen Z ganito, kasi nga maraming magta-turn 18. So talagang they're banking on these fresh minds na iboboto sila. Malamang, itong mga fresh minds na to, hindi pa alam yung mga kalokohang ginawa ninyo sa buhay ninyo. No? And parang ano lang yan, parang, ito naman, parang, eksena na lang ng buhay yan. Siyempre talaga iboboto kayo, alam mo mga Gen Z, pangakuha mo lang yung, ano lang yan, lapiruti mo lang yung, kiliti mo lang yan na, ako, bibigyan ko kayo ng ganito, bibigyan ko kayo ng baon, bibigyan ko kayo ng freedom. Wala pang Sas, no? Wala pang napatunayan yung youth vote, no? Yung youth vote as a black vote. Wala pa siyang, wala siyang panalo na. Oo, kasi nga ang tama dito si Huli Jing, no? Akala nila yung Gen Z is yung Gen Z ng Manila. Oo. So parang mga Bex kayo, maraming Gen Z, no? Correct. They are scattered all over the Philippines. So may Gen Z sa Davao, may Gen Z sa Mindanao. Nakita niyo naman sa Mindanao, sino ba binoto ng mga Gen Z? Hindi naman nila binoto hindi naman nag-top dyan. Saka pa-Gen Z pa kayo. Yung kay Bam, ang nagdala sa kanya, yung tinatawag na, anong tawag dito? Yung Pangasinan, Bulacan, Tarlac, Pangasinan, yung Central Luzon Corridor, something like that. That's a Gen Z, that's a regional. And sinuyod niya yan. Sinuyod niya yung region na yan. Hindi siya nangako sa Gen Z, Emirate, Chimbustar. It was a regional voting. Saka, hindi naman tayo Amerika, be. Correct. Hindi naman, alam mo yung analysis nila, parang gusto nilang pagmukain ay ang voting behavior sa Pilipinas ay katulad sa Amerika. Di ba? Hindi ganon. Ang Pilipinas, number 1 diyang nagda-drive talaga, regional dynamics. Dahil kung hindi regional dynamics, bakit ka pa magsusuyod-suyod ng mga probinsya? Bakit ka pa magsusuyod-suyod ng kailangan mo pa ng mga governor? Kailangan mo pa ng congressman? Hindi mo na kailangan sana kung ang voting behavior lang pala ng Pilipinas is according to identity or behavior, you know that it is actually regionalistic ang botohan sa Pilipinas. Pero yun na nga, ayan, so Gen Z, well, kaya nga baka nga Gen Z lang yan sa Katipunan. Katipunan at Iliman. Alam mo, baka mga sinabi lang talaga na Gen Z is
yung mga miyembro ng mga political parties na associated sa akbayan, talagang ibubuto talaga yan kayo. Di ba? So, ang eksena niyan is, halimbawa, Caloocan, di ba, yung mga camping gustong-gusto nila si Trillanes. Bakit hindi niya napanalo si Trillanes sa Caloocan? Correct. True. Diba? Caloocan na nga lang yan, mayor na nga lang yan, hindi niyo pa siya naipanalo, love na love yun si Trillanes, kulang na nga lang is mag-orgy kayo ni Trillanes in front of her. Di ba? To that, I might join, charot. Uy, gwapo si Trillanes. That's not true. Parang daddy, ganon. Daddy, yes. To add to that, Sas, no, they have also not considered that in Lanao and Surigao, it is actually not parang individual voting, because in Lanao and Surigao, it is actually being bought by the politician for 10K per family. It's not per person, it's per family. So it means that Gen Z that you are talking about, that actually included in that family na binili na ng politician for 20K. I think, imbis na sabihin nilang Gen Z, it's better to analyze it this way, na you might, my endeavor nyo bumoto sa inyo, yung mga kaka-18 pa lang, but it's nothing to do with Gen Z. It's really about yung mga kaka-18 pa lang, malamang siguro iboboto kayo niyan dahil ang mga mag-a-appeal pa dyan ng mga messages is freedom, yung mga ganyan. Yung mga woke messaging, ganyan. Pero, kita ninyo, bakit kayo Gen Z ng Gen Z? Dati, alala nyo dati, ang target yung millennial. Sabi nyo, ang mga millennial na magpapabago. Biglang yung mga millennial, dined ba kayo sa Gen Z ngayon? Hindi pa, napapansin nyo ba? Kaya nga pag next time yan, ang sasabihin nila, ang next na target niyan, Alpha Gen Z. Kasi Gen Z Alpha ba yung susunod? Kasi yung Gen Z Alpha, yung mga bagong mag-18, pagdating ng panahon. Diba? Ano sila parang grooming. Pang-grooming yung approach. Alam mo yun, mga bagong butante, i-grooming natin itong mga bagong butante. Natin. Kaso nga, hindi nga magiging effective yan. Kasi pagdating ng 25 yan, magiging fully formed na ang utak niya. Kaya nga hindi nyo matatarget yung mga pag 25 and above niyan, pag simula ng 25 and above, ayan na, iba na takbo ng isip niyan. Kasi nga, iba na problema niya na sa buhay. Hindi niya na problema sa buhay ang maging independent sa mga magulang. Ang problema niya na yan, putang ina, ang mahal ng kuryente, ang mahal ng ganito, ang mahal ng gasolina, ang mahal ng ganyan. Yun na ang magiging problema ng mga yan. Inanos na siya na naman ako. Putang ina, kakauwi ko na ng trabaho. Ganyan. Aminin ninyo. Aminin nyo kayong mga bakla kayo ng taong ito. Pagdating nyo ng 25, simula lang nahiwalay kayo sa mga magulang ninyo, sinabihan kayo ng mga magulang ninyo na magbanata kayo ng sarili ng mga buto. Hindi na, di ba, ka-amor-amor, sinabam Aquino. Kaysa rin naging ka-amor-amor sila ng mga panahon na kasama niyo pa yung mga magulang ninyo. Hindi ba? Ang gusto niyo na yung mga palaban dahil na-imbier na kayo dahil nga nasatyan kayo habang umuwi ng bahay. Or na-imbier na kayo dahil putang inang kuryente to. Kailangan, di ba? Napapamuno na kayo ng bonggang-bongga. Gusto niyo na murahin lahat ng tao sa paligid ninyo. True. Ayun. Ngayon kasi, sa TikTok, actually merong nangyayari sa TikTok ngayon. So, sikat na sikat ngayon yung mga pang-o-ostracize doon sa anak ng mga contractor, sa mga anak ng mga politician, mga content creator na anak ng mga politician, anak ng mga politiko, government officials, ganyan. Kasi dumami yung mga content creator na anak ng mga yon. Anak ng contractor, anak ng politician, anak ng government official, anak ng yung mga tatlong yan. So, yung mga content nila would usually be about their travel abroad, pupunta sila somewhere, mag-grocery, gumastos ng X amount sa isang shopping spree, yung mga ganon. Ganun yung mga content nila. So ngayon, grabe yung mga pambabash na experience nitong mga to, that yung mga content creator na yun, nag-deactivate na sila ng mga account nila. Si Claudine Ko, na anak ni Christopher Ko, na kapatid ni Saldi Ko, at yung tatay niya ay meron ring construction company. I think it's High Tone Construction Company. Alam, grabe yung bashing na na-experience, gano'n. Tapos, kasi siya yung, lahat naman sila ni parang extremely unaware sila doon sa
sa magnitude ng malas na ginagawa nila sa Pilipinas. Ayun. Yung 759K, Miss Joey, isang kainan lang nila kaloka, sabi ni Teresita Nadella. Nag-flex kasi talaga sila nung how well off they are eh. Yung grabe talaga yung pagyayabang. And yung pinaka-worst doon, yung atake pa, kasi mga soft-spoken, ganyan-ganyan. Yung mga talaga nila, mga arte nila, yung humble brag, ganun ba yung pag ganun pa yung mga tirada nila. Private plane and helicopter excursion, yan yung mga kinokontent nila. Looks bad, pero kasi deserve nila since they use their wealth for popularity sa SOCMED. And yun nga, kasi nga parang ang pinakamasakit doon is that, saan nyo kinuha yan? Diba? Saan nyo kinuha yung pera nyo, yung yaman nyo na yan? Ba't kayo ganyan kayaman? Ayun. So, marami nagsasabi, like for example, hindi kasi mayaman naman na yan even before pa, hindi lang ngayon. Oo. Dati naman, kunwari sila, yung mga mayaman naman na yan talaga before. Dahil nga, nasa construction talaga yung pamilya nila. Tapos, marami naman na silang government projects even before. I think, collateral damage sila dahil ibang level nga yung corruption ngayon. And the mere fact that they're very nonchalant about it. Tapos, meron pa nga yung isa na parang nag-comment about naawa daw siya dun sa ibang taong nababahaan, ganyan. Tapos yung bahay nila parang inaano niya, buti na lang, tawag dito, yung nag-aalala siya para dun sa bahay niya, ganyan. Pagkatapos, inaano niya yung bahay ng iba, naku, naman sila, mabibiktima sila ng baha, eme, ganun. Ang dami rin nag-react violently kasi parang nasa posisyon yung tatay mo para tulungan yung mga taong maaaring maapektuhan pagkatapos gaganyan-ganyan ka. Ayan, baka abutin anak ko sa Gen Alpha, tas OLEDs pa din. Totoo ba na aeroplano nila sa Aldico ginamit pang transpo ni former president? Sabi ni Daniel Ramirez. Hindi. Government plane talaga yun. Government plane yung yung aeroplano na yun. I don't really mind them flaunting their wealth as long as yung mga construction projects nila ay high quality and legit. Sabi ni si Hayak. Correct. Yun yung dyan dapat kondisyon. Ayun. Anyway, Huli Jing, meron ka bang reaction doon? Yes, ang ko lang ba is, we Filipinos, sana na we could discern ba na yung yaman na pinapakita nila sa tawag nito sa internet may not be source legitimate in legit businesses. Hindi natin sila itangkilikin kasi ang nangyayari kasi pag mayaman na nagiging automatically na nagiging parang social media influencer or what kung I'm also unsure kung ano ang ini-influence nila sa atin. Ay, wala sa Joey. Ano ito ako, go? Tapos yun, tapos yung si Katibinag, huwag ka masyadong matabilday kasi kung hindi mo na alala, I will just remind you. May talak siya? May talak siya? Ay, hindi, kung may talak pa siya in the future, I would just like to remind you na when you were still the kabet of a government official or an elected government official, abubugber na ka guys sa sa restaurant mismo and in front of your customers. And, kaya gusto niyang kasuhan si Kaya gusto niyang kasuhan si ex niya. Kasi ang nangyari kasi natin is it was a Christmas party of her staff doon sa White House, which is the restaurant of Katibinag. Tapos andun kami sa gilid kasi kumakain kami. And kalimutan ko lang ang pangalan ng politician na yun, matanda yun siya binubog siya in front of her staff and in front of her customers. And it's not only Katibinag ng abubugber na kasi yung pamilya na talaga yan na taga Davao del Norte. Abubugber na din yung isang artista na na asawa. So ganun talaga ang kalakaran nila. So ano siya talaga? Oo. Sila mang pamilya ate. Kasi yung partner ex-partner ni Richard Gomez, abubugber na din siya na naglalakad sa Panabo City. Mm-hmm.
So, ganun talaga ang ano nila, kalakaran ng ano nila. And yung sinasabi na ano na parang politician na Gen Z na sabi niya na magiging ano na siya, magiging senator siya dahil senator whatever ang ano niya. Feeling ko anak yun ni Martin Romualdez kasi parang ano. Hindi sa abroad nag-aral yung anak ni Martin. Ha? Sa abroad nag-aral yung anak ni Martin. Nag-Ateneo ba? Ateneo yata yung babae eh. Kasi feeling ko ano, parang, di ba, circle lang yun sila nila Rocio, di ba? Kasi, mga ano yan sila sa mga, yung Rocio kay, yung anak ni Ayala, manatayan siya. Yan yung mga ano nila, di ba, mga circle nila. Pero anyhow, yun lang. So, katibinag, wag masyadong ano sa mga skapetsa kasi ikaw mismo skapetsa ka. And last na lang. Magdidemanda naman yata siya. Magdidemanda siya dun sa ex niya. Kaya nga diba, kasi na-hurt siya ate kasi hanggang ngayon si Margie Moran hindi talaga nagpapaanal kasi alam ni Margie Moran kung mamatay yun si Florendo, marami siyang yung mga hinakit niya sa buhay niya, makakamkam niya pa din sa mga kayamanan ni Florendo, charay. So, kasi ikaw Maubi, ka masyadong madaming talak. Kasi kasuhin mo muna yung mga HR team mo kasi medyo lumalabas yung mga balbas mo dahil sa kakastres mo kay Joey. Sara kang bakla ka. Ayun. Joey sa ISM nag-aral. Si ano yung anak ni Martin? Oo, dito din sila nag-high school, di ba? Before sila nag-college. Kapatid ni Anton Lagdameo, congressman sa Davao doon. Huwag sana tayo makontento sa bashing sa mga korap. Wala yun sa kanila at madaling makalimot ang tao. After ilang buwan, tuloy pa rin ang nakaw nila. Ano gagawin natin sa mga congressman? Sabi ni Serious Kyle. Ay, nakalimutan ko yun pala si Vico Soto at saka si Magalong, no? At saka si Leviste. Si Vico Soto kasi is parang, di ba, yung mga bashing sa TikTok, tapos may comment kasi doon na, tapos si Vico hindi man lang makabili ng bagong phone. For God's sake, hindi siya makabili. Ayaw niyang bumili para optics. Ang yaman ni Connie Reyes na isa ding skabetse. 'Di ba? So, my God, it's an optics again. Huwag kayong mga Gen Z, mga uto-uto na to na, ay, hindi ko hindi makabili ng phone. Girl, ikaw nga. Simple, ganon. Ayun. Correct. Kasi ikaw ba mismo sa sarili mo, kahit wala kayong pera, kahit kumakain ka ng pag nag-home credit ka para sa isang phone, 'di ba? Si Vico Soto pa ba na anak ni Connie Reyes sa ilang taon na naging artista? Well, anyway, sa totoo lang si Vico, ano lang siya sa ang ikakatalo ni Vico is yung if they're going to do another Mama Lenny on Vico. Si Lenny, kumbaga parang hindi mo naman hate si Lenny. Ako hindi ko naman hate si Lenny. Hindi naman ako I started as someone who supports Lenny. Ganon. Hindi siya good para sa akin, hindi siya parang excellent, hindi siya parang sige parang good enough na pero sige okay ka lang diyan ka lang ganun. Same with Vico. Okay? I don't think merong super significant kasi yung pinagmamalaki nila na natipid ng Pasig, Kineme sa ganyan kasi nagkaroon ng malaking revenue yung Pasig City, Ineme ganyan. Kasi dami nilang savings, ganyan yung mga ganun. Yung ang absorption capacity ng Pasig hindi pa naayos ni Vico eh. Correct. 'Di ba? Yung ang dami-dami nilang savings. Tapos 'di ba, meron ring content din si Vico, sabi ni Vico. Aminado si Vico na yung savings is not an achievement in MN kasi talagang mali naman talaga 'yon. The fact na hindi mo pa naaayos yung iyong absorptive capacity at lagi kang naiiwanan ng pera sa Pasig City, that has something to do with management. So ibig sabihin, kumbaga, pati magawa, 'di ba? Yun siya. Ibig ko sabihin kung magaling si Vico, kung manager si Vico, nakakailang taon na pang second term na to ni Vico eh. 'Di ba? Dapat by now, ano na rin siya, yung aware na siya kung magkano ang budget, magkano ang dapat magagastos. That concerns planning. So the mere fact na naiiwanan parati siya ng pera every fiscal year, that is questionable. So ibig sabihin, there is something wrong with the management skill. There is something wrong with the leadership. Parang for me, walang masyadong kung sa talent portion pa, walang gulat factor si Vico Soto. It's just there. Just like what they have said kay PRRD, di ba, na PRRD is just the one who signs the bill. So, parang gano'n lang din si Vico. Wala siyang kabulala. Parang, wow! Wala pa siyang
earth-shattering moment, O, gano'n. walang So, yung ang parang pambabash niya sa mga diskaya, parang feeling ko parang, ano ba naman, parang na-stuck naman siya doon sa election era. Kasi nagbardagulan sila ng bonggang-bongga ni nagbardagulan sila ng bonggang-bongga ni Diskaya, ni Sara Diskaya. Parang, okay, sige na. Pero, Mm. I think they are selling Vico too early. Yeah, oo. And that's Oo. not good, sa totoo lang. Kasi baka bulok baka bulok. Hilaw. Hindi mo po pwedeng, binabangasan mo si Diskaya ngayon, di ba mayor ka, bakit hindi mo pinaimbestigahan ngayon? Bakit walang kaso? Di ba? Bakit? Ito nga ang inaano ko, no? Kaya nga, hindi ako masyadong solved dito sa flood control, Chorba. Kasi, chicken portion na naman, papaligsahan na naman. Alam mo yun, na parang, yung pinakagalit na politiko, yung oo, galit-galitan, alam mo yun. I have nothing against those sa nag-iimbestiga. Do not take my word na as if na I'm against them. I'm just saying na buhay, kung gaano kayo kagalit sa mga namatay sa drug war, kumuha pa kayo ng pulis para kidnapin yung dating presidente, walang ganung pangil ngayon. Kung gaano kayo gagalit sa mga vloggers na hindi nyo kaalyado, na gusto nyo ipakulong kaagad, kahit walang hiring-hiring, gusto nyo lang pakulong. Nagdiwang kayo, pinakulong, pinadetain. Ngayon naman parang ang lambya. Kasi nga, malaking pera eh. Kaya ako, alam mo yun, ang laki ng perang involved. Bakit yung kay Inday Sara, lahat sila, all aboard, full force. Dali naman ito malaking pera. Di ba? Ngayon kung malaking perang involved, anong gagawin mo? Manghihingi ka muna o ibigay mo ako para hindi kita maano. Kasi bakla, alam mo naman ang mga kanunuan ng karamihan sa mga yan. Yung isa nakakulimbat na ng 10 billion, yung mga halangang kaluluwa, iisipin nila, ano ba ito, papahiyain ko, hingan na ako ng balato. Tama ako, hindi. Yung mga vloggers nga na paper, ganyan ang ginagawa eh. Yan pa kaya yung mga politiko na mismo. Kaya nga do not engage too much within the circle of politicians kasi mahawa kayo. Totoo. Di ba? Mahawa kayo. So, gano'n lang kasimple yan. Sinabi mo 1 trillion na. Hindi ba tayo magpanik? Hindi mo ba ito national emergency? Di ba? Magbababatuan lang yan, maghihingian lang yan ng balato. Bigyan mo ko ng balato para hindi ganyan yan, magaganyanan yan. Hihingi yan ng 4 o kama, 4 o kwarto, ganyan yan. Pero sa mga school yung ginagawa yan eh. Diyan pa kaya sa kanila, di ba? 4 o kwarto. Correct. Ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng ayaw magdagdag ng kaaway, tapos meron ka pang di ba? Kwarto na. Malaki naman yung kinita mo. Kaysa naman mapahiya ka, di ba? Bibigyan nila yan ng options. Option 1, option 2, option 3. Hindi ba parang lang yan, yung mga malaking tax evaders. Tangina who's this, yung malaking lusutan. Bakla. Girls, wala pa tayong bulbul. Issue na yung tax evasion yung lusutan. Ilang dekada bago yan napabayad. Bakit? Ba't hindi napapabayad noong panahon na yon? Kaysa magbayad, kabihan mo na lang ako. Pondohan mo na lang yung ganyan. Si Digong lang yung walang di ba? Kaya nga, buong ang politician, walang utang na loob. Kasi si Digong, wala siya utang na loob. Kasi hindi siya pinondohan ni Lusutan. Di ba? Utang na loob lang siya kay Amy kasi pinondohan siya ni Amy. Anyway. Niya? Nagsabi ng bongga. Yan ang idea ko. Kaya yung epal. So, ganun lang kasimple yan. Di ba? Mag-i-eleksyon. Di ba? Kasi nga, pwede rin kasi na mag-i-eleksyon ng 2028. So, kukordi rin na nila itong mga nakakamkam.
ay madaming nakakamkam sa flood control proyekto ng buhay. Tapos, 'di ba, ah, ah, ang mga nakakamkam ng proyekto ng buhay, sila ngayon ang source ng campaign funds. So ngayon, kaysa naman lumipat yan sa kaaway, cornerin mo na. Paano mo ko-cornerin? Hindi ba? I-expose mo na lang. Correct. Gawa ng issue. Gawa ng issue. Para pagdating di may rason na para makakamkam ka for 2028. Ay, naku, Lord Almighty. Hindi ba? Kaya nga, panic. Kailangan, kung talagang seryoso tayo dito, bakla manakawan nga lang kayo ng 1,000 sa wallet. Gusto nyo nang makategi ng tao. Ito, mas na lang kayo ng bag, di ba? Oo, ito 1 trillion. Tapos para lang tayong para lang tayong nawala ng ng pamato sa piko. Actually, kahit nga mawala sa pamato mo sa piko, mag-umerentado ka. True. Yung Mighty Corporation ay pinabayad ni Tatay D at binenta ng owner sa Japanese ito at iyon ang ginamit na rehab ng Marawi. Tama po ba? Sabi ni Vincent Seve. Hindi ko sigurado kung ganun ba. Ganun ba? Not sure, hindi ko alam. Ayan. Anyway, meron ka pa gusto idagdag? Bigay naman natin yung Wala na ata. Thank you. At saka, let's vote for Inday Sara sa 2028 kasi wala siyang utang na loob sa kahit kaninong politician and even sa mga vloggers. Actually, may interview sa mga, meron akong interview kanina nakita sa TikTok. Nagtataka ako bakit yung TikTok, ba't hindi lumalabas yung mga eme? May nakita ko sa TikTok kanina na nagkakalya survey. Tapos yung mga kausap niya doon, mga Gen Zs. Tapos sabi niya gano'n, akala ko ba mga Gen Z ay hindi bet si PRRD, ganyan. Kasi naniniwala pa kayo sa confidential fund. Hindi po, ganyan. Kasi po sa work ko, meron din confidential fund yung amo ko. At hindi rin yun na-disclose kapag kumukuha siya ng budget for confidential purposes. Dito, tas random sa mga public spaces yung interview. Hindi siya AI na interview. Ayun. Yung ni-repost ni Bato, shoot ka Bato. Ayun. Hindi ko yun lang ata. Tapos, tsaka yung mga aligned, Duterte aligned politician, please, huwag mo masyadong mga tanga-tangahan. Para si PRD na lang yung focus namin to defend kasi nagde-defend pa din kami sa inyo. At tsaka Nadia, pwede mo naman dahil sabihin na wala kang hinit-hit na kung ano-ano doon. Diyos ko Lord, Nadia, Montenegro. So, ayun lang ate. Ano man tayo? Nag-resign naman na si Nadia Ayun. Pati kayo, pinoproblema namin. Oo. True. Ayan. Sige na. Okay. Thank you, Huli Jing. Ayan. Hello, Cassie. Hello, Miss Joey. Malinaw ako ulit. Malinaw. Yan, ang aga ko, hindi ako ang magsasara ng tindahan. Anyway, touch ko lang, Miss Joey, nung mabilis yung sa gusto ko yung sinabi ni Huli Jing kanina, yung kay Vico. Naalala ko lang kasi, di ba, sa interview ni Sir Alvin sa The Hague kay Mayor Baste. Ang niya, wala pa ka-eloquent niya, Miss Joey. Yung alam niya talaga from ganito. Hindi ko na maalala yung mga terms, pero alam niya yung kaya niyang i-explain in a very descriptive and easy to understand manner kung papaano. So parang napaano ako na-realize ko lang bigla na wala namang masyadong pasabog si Vico. Kung ikukumpara wala. Tapos anyway, ang ko Miss Joey, di ba, trending nga yung mga Gen Z na yan. Kasi Miss Joey, hindi ko maalala kung si Miss Sas ba ang nag-explain nun sa vlog niya before, na yung mga totoong nakakaunawa kasi, walang gaanong panahon para mag-social media, and that includes Gen Z or millennial siguro. Kasi yung iba, naghahanap buhay na. Kaya kapag napanood kayo ni Joey yung sa survey, na isa confidential funds, kahit nga pati yung article ni PRRD sa Dahig, may survey din dun na nakakapagtaka na kapag randomly nagpunta ka, align sila, Miss Joey, sa Duterte.
hindi nila na-appreciate yung panahon sa Quadcom, sa Tricom. Pati nga yung survey sa mga vloggers, meron ako napasadahan dati nun eh. Ano masasabi ninyo? Parang sayang lang yun, ganyan. Ay, yung employee ng isang food chain, Jollibee, yun. Sayang lang yun. Magkano lang po yung sweldo ko, napupunta doon. Babayaran mo para anuhin mo yun. Parang ganun yung nila. So, yung mga nakikita natin social media, yan kasi siguro yung hindi gaanong hirap sa buhay. Kaya marami silang time na maganon-ganon. But anyway, ang last piece ko, Miss Joey, is kanina nagkaroon kami ulit ng meeting sa work. Tapos, siguro mga nasa 38 software developer na nandito sa Pilipinas. And it's so unfortunate na 15 doon is magre-resign na. Ang reason nila, Miss Joey, is ma-VA na lang sila. Talaga? Because, yes, they don't want to pay for taxes anymore. So, ang related kasi yan, Miss Joey, dito sa flood control. Yung isa yung office may physical yan, yung pumapasok talaga everyday, gano'n? Hindi. Kami, Miss Joey, permanent work from home kami. Although meron kaming office sa Ortigas. Para lang okay. Pero, kumbaga, dahil under kayo that is the setup of a conventional company. Yes. IT company kasi kami. Kasi pagka VA ka, direct yung payout sa'yo. Yes. So, ikaw na lang ang bahalang magbayad ng mag-voluntary, ka na lang sa tax mo. And then, ang inaano na lang nila, instead na mag-PhilHealth sila, is mag-aano na lang po, mag-i-insurance lang. So, ayun, anyway, yun lang. I'm sorry. Kasi I have to add something about the insurance and sa PhilHealth. Yung insurance kasi, hindi, like for hospitalization like MaxiCare, hindi mo kasi siya fully magagamit kung wala kang PhilHealth. Walang PhilHealth. Kasi PhilHealth muna bago. PhilHealth muna. Kukuha mo na yung PhilHealth ng portion nila, tapos si MaxiCare would take care of the rest. So, yun. Kasi I have MaxiCare, kaya I know. Ayun. Yun and lang so, unfortunately, hindi mo ma-escape yung PhilHealth ng bongga. Parang ako na nga lang, nung nanganak ako dito, si Joey, di ba sabi ko sa'yo, 15 years na akong employee. Tapos, ang nakuha ko lang sa PhilHealth, first time kong manganak, 4,000 premium. Ano ba? Yes, Miss Joey, cesarean pa ako. Hindi, pag kasi cesarean, merong may parang, may package yun. You have to check. Yun nga po, di ba? Syempre, first time kong although nagtanong-tanong ako, sabi mag-submit ka lang ng form, ganito, tapos nung nasa hospital na ako, yung hospital yung mag-deduct, di ba? Dati, nung nag-o-office pa ako, 19,000 yun before. Hindi ko na po alam. Tapos hanggang sa hindi ko na naasikaso, ganyan. PJ, kumita muna kita. Ayan, maingay yun. Walang chance na maano ko pa siya. Lalo na in emergency CS, but parang 16 days pa dapat. But, yun. Kaya, yung sa namin kanina, parang nasad lang ako, no? Kasi kahit yung ibang friends ko po, na kagaya ko na permanent work from home, lahat kami nag-start naman kami, Miss Joey, sa call center talaga. So, siguro nung tumaas-taas, ayaw na namin mag-office, ayaw na namin mag-calls, may experience na nagkaroon ng opportunity to be employed sa mga ganitong work setup. So, kahit sila, kasi kapag ang salary mo is above entry level na, Miss Joey, ang taas ng tax, diba, iiyak ko nga sa'yo, sweldo na bukas, makikita ko na naman yung payslip ko. Pwede nang bumuhay ng na naman yung makikita ko sa tax ko. Diba, nakakaano. So, kahit sila... yung 4K daw is for normal delivery. Ayun. Ito nga, emergency, hindi pa nga yung cesarean, emergency CS pa ako. Pero, ayun, 2 years old pa lang naman baby ko, baka may chance pa na ma-recover. Kasi kahit basta ibang pero ayun nga po, yung dun sa flood control, isa group chat din namin na Ayun pa dapat by default, member na ng PhilHealth, di ba? Sabi ni Amir kanina. Ang alam ko nga, default member ka ng PhilHealth. Kaso kasi parang tatanungin nila yun, parang i-clear pa nila kung hindi ko, yung huling hospitalization ko kasi ang ginawa ko parang sinabi ko, hindi, later nila lang i-assess yung binayaran ko na lang yung bill ko ng buo. Diba? Tapos na lang ako ng check-in ng PhilHealth kung whatever it is na pwedeng i-cover.
Ang sa akin naman, Miss Joey, ang hassle kasi, parang feeling ko, pag nasa ganun akong sitwasyon, kung ano na lang yung kaya kong i-eliminate para wag na makadagdag sa stress ko. Oo. Yung ano-ano. Di ba may mag-disagree. Ba't ako nagre-reklamo ko ngayon? Pero nung panahon na yun, di ba parang I can't afford to spare time and Kasi kasuhin mo yung at the expense, paperwork at the expense of my peace of mind. So parang, kung sige na, mo na lang, tapos pag nagkaroon na lang ako ng extra time, hanggang ngayon, breastfeeding pa din yung baby ko. So, wala pa rin akong time and I'm working at the same time. Anyway, kasi ang interesting na part yung yung maraming gustong mag-resign kasi parang alin pa yung gustong mag-resign. Opo, tapos may mga ka-work nga ako na sa ibang company naman, na ang tagal-tagal na nilang VA sila. Nag-encourage na rin talaga sila ng bongga sa LinkedIn, sa ito pumatok dahil lang dito sa flood control. And for sure, kung naisip yon sa company namin, hindi ako masusurprise kung may sa iba ganun din yung magiging ang nakaka-disappoint lang. Yung mga ganyan, hurt yung mga Pilipino, pero ang iniisip pa rin nila, wala kasi talaga tayong revolutionary spirit. Wala, Miss Joey. Opo, kasi yun nga yung threatened na yung existence mo. I remember yung isang viewer natin last time. Niya, sabi, this is an existential issue. Yung survival natin, yung issue ng flood control is an issue of survival. Kapag hindi natin nasolve, mamamatay tayo lahat dito. Diba? And, well, I do not know, parang mga Pilipino, parang nakakalungkot pa na, sige, ganito na lang. Magtatrabaho pa rin ako, pero hindi na lang ako magbabayad ng tax. Yung parang, you think you're still going to have a good life even if you're going to do that. Bakit naman tayo, di ba? Really to learn how to organize ourselves. Paano ba tayo magre-reklamo? Paano ba natin masasabi dito sa gobyerno na putang ina nyo, ayusin nyo tong problema na to. Ayun. Yun kasi, Miss Joey, parang may isang medyo high blood sa amin kanina. Nasa Zoom kami noon. So, ang talagang lahat nabigyan ng opportunity to share kung ano yung gusto niya. Tapos may isang nagsabi din yan, na parang, di ba dapat mas tayo, mas mag-revolt, mas umalma tayo, kasi ganyan-ganyan. Pero, yung majority dun sa mga na sinasabi nila na, yung hopeless na yung pakiramdam nila, Miss June. Na parang, alam mo yun, na hindi ko alam kung hindi ko naman sila po masisisi, di ba? Kung nakakabwis na parang, alam na i-impose ko na labat tayo. Kasi ako, ayoko pa rin yung Miss Joey. Ito naman yung sa akin lang huwag sana akong Ang akin kasi, although nakakainis na patuloy na nakakamkam yung tax ko, parang pag isinurrender ko kasi yung Miss Joey, I feel like nagpatalo na ako. Kaya, yung pikit mata na lang na para sa akin yun lang sa sarili kong paraan. Kapag nag-give in ako dun sa thought na, sige, na ako, parang ko na lang, tinanggap ko na lang, wala na. Hindi naman ako po pwedeng pumunta ng EDSA, hindi naman ako po pwedeng mag-rally, mag-revolution, o So, sa part ko, ang kaya ko na lang panghawakan is, yung wag mag-give in sa trabaho, di ba? So, ayun yung ayokong but at the same time, naiintindihan ko din sila kung bakit naging gano'n yung desisyon nila. Kasi mission, kailangan mo talagang unahin yung sarili mo no? Opo, ma-share ko lang ng mabilis. Yung mga senior software, pag developer ka sa IT, mataas ang mo, lalo na kapag license ka. Ibig sabihin, marami kang certification. The more certification na meron ka, mas mataas. Kalimitan sa amin, Ms. Joey, sumusweldo ng above 230K per month. So you can imagine their taxes, Ms. Joey. Diba? So, hindi ko sila masisisi kung ganun. So, ayun, nakakalungkot po pero ako ko kanina na nasabi ko na, ay talaga, tas final na po talaga yung decision nila, na hindi na nila hihintay yung 13th month, ganyan. So, ayun. And yung last pala, Miss Joey, yung group chat na sinabi ko sa'yo, na isisend ko yung screenshot sa na-archive na, hindi ko na pa anong term sa messenger. Wala na, screenshot ko sana yung nag-ipilit na, hoy, pumunta lang mo kayo dito. Yung, nandun sa Bapiso. Wala na. Talaga? Hindi ko alam kung may spy tayo dito, kasi dito ko lang naman baka... Nanonood sila yung mga grupo ni Nicanor. Nanonood sila, tiyatsaga nila tong live ko, kung 4 na oras na sila nanonood. Nanonood sila. Nagugulat na ako, minsan yung mga banat nila. Yeah, real time. Details ng mga
ano na parang you can only know that if you watch the entire live. Alam mo mga ganun. Ang ina-tsaga rin itong mga grabe yung dedication. Ibig sabihin, mahal na ako. Ibig sabihin, mahal na yung presyo ko sa ano na, they have to watch the entire live para, di ba, may bigat yung kanilang mga bashing. Yun yung pinanghuhugutan ko nung sinabi ko na feeling ko, nabubuhay na lang yung vlogging ano nila to spy on you, to watch you and make I am already an industry. Diba? I employ trolls and other vloggers. Ayan. Kasi nung nagsasalita pa ako dito the last time, Miss Joey, ano ko pa kasi laptop yung gamit ko. So, nasa cellphone ko, nakikita ko pa siya. Tapos right after ko talagang yung mag-drop. Tapos sabi ko, wait lang, Miss Joey. Binaba ko lang, uminom ako tubig. So, mga 15 minutes. Isi-send ko na siya sa'yo. Wala na. Sabi ko, ano to? Ito na, chinat ko yung mga naandun. Sabi ko, uy. Sabi ko, tita, ba't asa na? Ba't nawala na? I-check ko nga. Wala na nga, girl. So, sorry. So, wala na. Sabi ko, grabe. Totoong may spy ka dito. Oo. Sinasikat ng manood. Ayun. Kasi otherwise, diba, ba't man sila mag-stay? Ba't sila ba't pa nila ako i-content, diba? If I am that irrelevant for them, ba't pa nila ako i-content? So, parang they have to see the entire live. Tapos, pati nga yung mga dead air. Parang proud talaga. Oo, Miss Joey, pati yung mga naiinip pa. Nakikinood na nga lang kayo, naiinip pa talaga yung sila. ng for bashing. Yung mga filler mo nga din minsan, Miss Joey, na hindi naman, na normal lang. Yung parang, may ganito kasi minsan yung parang nag-iisip ka, up, parang ganon. Yung minsan may mga ganon ka. Pati yun, nila, diba, kalok. Natawa ka na lang. But anyway, yun lang naman. Sweldo bukas, later. So, kahit nakaka-visit, parang thank you, Lord. Kasi, ayun. And continue lang sa pag-pray kay TRR. Malapit na September. So, ayun lang po. Salamat. Okay. Hi, Miss Pinay. Bye. Bye-bye po. Bye. Ayan. Hello, Manang Neil. Hello, Joey. Ang ganda ng skin mo. Ano na ba? Baker effect na ba yan? Feeling ko, naki-cleanse. Ayan. Nawawala yung mga chismes. Ayan. Yung kasi, yung program ni Doc Miguel, talaga, yung kumbaga hindi naman siya yung para lang pumayat ka. Ang purpose talaga is really for you to detoxify, ganon. Kasi nga, gigisingin niya yung mga organs mo na hindi masyadong masipag because your bad diet in the past. Tapos ano yan, Joey? Mafe-feel mo talaga yan kaya kailangan na monitoring ng doctor. Kasi yung, they would say na side effects, but it's more on the, yung process ng katawan na nag-a-adjust. Pero mafe-feel mo talaga yan. Nararamdaman ko, nagtatighten yung chan ko. Okay. So, totoo. Session ka na ba? Nakailang session ka na? Pangalawang session, yung last time. Mabilis yan. Yan yung gamit ng mga artista. Ay, mabilis yan. But anyway, balikan ko lang. I just wanted to piggyback on yung issue sa flood control. I am from Mindanao. So, kung na-notice nyo, wala masyadong issues from Mindanao because yung Mindanao kasi talaga, hindi naman talaga siya bahain eh. And we're blessed kasi because of the geographical location. From Iligan City, yung pinaka-worst na flooding, well, it wasn't flooding, it was flash flood, yung Sendong. Sendong. Pati sa CDO, naging huge. Yes. Oo. So Northern Mindanao, especially CDO and Iligan City, it was flash flood. Pero hindi yun nag-flood na yung maraming tubig na nagsistay yung tubig. Oo. Hindi siya ganon. So, puro putik lang talaga. Putik after putik, tapos lubog talaga yung mga bahay. And, yun sabi nga ni Polong na, hindi pareho sorry sa mga taga Luzon, pero kami talaga sa Mindanao, nako-culture shock pa rin talaga kami pag binabaha sa Manila. So, totoo lang. Ako kaya pinili kong hindi mag-college sa Metro Manila kasi ayoko ng baha. Kaya sa Baguio ako nag-aral. Kasi flooding issues. Yung mga kuya ko, tawag dito, U-belt yung mga yun eh. Sa U-belt yung mga kapatid ko. So talaga sila, mag-uwi sila, sa kwento nila yung baha. Yung alam mo yun, lulusong sa bahay. Pero, syempre yung probinsyana, isip ko, pero, lulusong sa bahay. Ganon, tapos parang takot na takot ako sa leptospirosis, ganyan. Sabi ko, sa Baguio ako magka-college.
Uy, totoo, aminin ko to ha, grabe. Siguro talaga doon ng ako nung pamati time diri. na yun. Kasi, nung habagat, nasa San Juan kami kasi my husband lived in San Juan tapos doon kami nagstay before. Tsaka, bumabaha talaga doon. Kasi nung Yolanda, as in like, abo talaga, like lagpas bahay talaga. Tapos, Mhm. habagat yun, so wala kaming trabaho and malamig. Sabi ko, hala, parang sorry, it was a younger me. Sabi ko, hala, gusto kong pumunta sa yung, yung mga yung kung saan pinapalipat yung evacuation center. Gusto kong experience yung evacuation Oo, center. tapos nagalit talaga asawa ko nun. Tapos nung medyo bumaha parang, hala, grabe, totoo talaga, nakakatakot talaga. Pero ganito, kidding aside, the reason bakit nag-blow up talaga tong flood control projects because of how BBM handled it. Mm. Binabaha na talaga tayo. During PRRD's time, yung quick response kasi, tsaka yung preparedness kasi andun. Kaya parang kung meron man, hindi masyadong nagiging issue siya. Pero when your president tells you na, ay, aminin na talaga natin na bahay na wala na talaga tayong magagawa. Mm. Tapos lubog tayo. That really felt like parang, ay, pinabayaan kami. Mm. Kaya doon, yes, ka-moisture. Ganda ni Sos. Sorry ganda ni Sos. Sige doon. Talaga? Sige naman, purihin niyo pa ako. Wala kasing pumupuri sa akin. Sure, question ako po sa'yo mamaya. Pero mamaya. More. Anyway. Ano ba? Oh. Totoo yan. Alam mo, kaya nga, di ba yung mga kamping ngayon, ito si Johnny Darian, flood control project, pero ano yan, majority ng panahon ni Digong. Parang, Bex, 6 years kang tumutinid sa akin, Digong. Bakit hindi yan naging issue sa'yo nung 6 years? Bakit ngayon, na issue ngayon siya, bilang sa issue mo. Bilang mo ibabag sa 30, it doesn't make any sense. No? Walang, bigla ka lang nagising na, ay, ano pala sila may kasalanan. Bakla ka ng taon. Totoo. Hindi po pwede yun. Kung issue siya talaga, kung issue talaga yung pagnanakaw ng flood control ng panahon ni Digong, ginawa yun yung issue. Ginawa niyo campaign. Lahat nga ng pwede niyong gawing issue nung kay Digong, ginawa nyo na, pati pagkain ng lechon. Tapos, ano yung harutan niya yung PRRD at saka nung yaya niya, di ba? Yung harutan nila. Aminin nyo lahat ng ginawa niyong issue. Tapos ngayon, bakit issue ko yun sa'yo yan? 6 years. 6 years mo binabanatan si Digong noon. Hindi, mas malaki nga, kung totoo yan, mas malaking issue yan kaysa dun sa lechon at kung ano pa. Pero hindi mo nagawang mag-research or whatever. Tapos ngayon biglang nagsalita si Ping Lacson, biglang mo i-connect kay Digong. Ano yun? Parang may shortage ng lithium sa Pilipinas. Isa pa, hanapin niyo to. Quote ito from Lacson. Senator siya. Sinabi niya noon, manghang-mangha siya nung DPWH under kay Mark Villar dahil wala siyang maamoy na corruption. Hanapin niyo yan. Hanapin natin ngayon. Tingnan natin, search natin. Halungkatin natin. Teka, wait. Huwag niya akong kaanuhin dahil ang aking memory is very pornographic. Pornographic talaga. I have a very pornographic memory. Tandang-tanda ko lahat. Amoy, galaw, dulas, lahat. 2020. Parang naalala ko nga ate, kasi yung ginamit talaga yung term na maamoy, Oh, yes. Meron yan. Pinupuri niya si Mark Villar. Mark Villar, corruption, Lacson. Ganyan lang i-search mo sa Google. Ito naman si Joey, Correct. So, Teka lang, may epekto pa yan sa injection sa kanya, Sas. Give Joey some slack. wait lang. Ay, hindi pala lumalabas Bakit? agad. Wait. Kailangan palang i-ano pa to. Oh, ayan. November 19, 2020. Yep. November 19, 2020. November 2020. November 19? 2020. Pero hindi lumalabas yung 2020. Mga 2 days ago pa rin itong lumalabas. Kahit na wala yung 2020, yun lang Ping Lacson, Mark Villar. Sa Inquirer. Ayan. At actually, ito yung sana niya, ikukwento ko. Si Duterte noon,
winarla niya ang DPWH sa kakarinig daw siya ng mga corruption. Sabi ni Duterte, the contractors, the first they will ask you once they smell. This is prevalent at the DPWH. For project engineers and all on right way, there is massive corruption. Si Duterte na nagsabi niya noon. Ngayon, si Lacson, pinagtanggol niya si Villar. Oo. At bongga pagpapatanggol bogang-boga. As I speak, we haven't heard, teka, ito. Sige, basahin natin. Senator Ping Lacson has yet to find proof that Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar has dipped his fingers in alleged corrupt activities within the agency. As I speak, we haven't heard, even from the rumor mill, that Secretary Villar has dipped his fingers into any of the shenanigans that some sectors say are almost of public knowledge in the agency. Lacson said during the Senate plenary debates on the Senate plenary debates on proposed 2021 budget of the DPWH early on Thursday. So hanapin nga natin yan para may video din sa ano pala niya sinabi, plenary debate. Ayan. I would like to state for the record that I agree with President Duterte, albeit not completely, that Secretary Villar is not corrupt. Not because he is rich, because he is not corrupt, period. Tapos kung makatalak ngayon. Amnesia, girl. But in open-ace interpretation for the senator clarified that he and his staff has not been the lightest of had not been the lightest intent of casting doubt on the integrity of Secretary Villar and any of his undersecretaries when they were scrutinizing the agency's budget and raising issues concerning it. In fact, if we found proof or evidence that the secretary and any official have gotten involved directly or indirectly with any corrupt activities in the department, I would not hesitate to say so, even in their faces, sabi ni Lacson. Ayan. That's who. Yung parang ano ba nangyayari? Anong pinakain ng mga to? And totoo yun, during PRRD's time, even his cabinet members, yung paano pa lang, yung planning, go out to wherever your provinces are and be the front men. Like, be on the front lines. At saka ano kasi yung tawag dito, may mga binabalik silang issue kasi kay Mark Villar. Like for example, yung sila Diskaya, ganyan-ganyan. Biggest contractor daw sila Diskaya nung panahon nila sa DPWH, ganyan-ganyan. Yung pinakamalaki na construction company ng mga Diskaya, binlacklist ni Mark Villar. Ang dami nga 'di bang mga contractors, Joey, na tinanggalan nung time ni PRRD. Oo, ang dami noon, ang dami. So, 'di ba, parang ibig ko sabihin, I'm very sure hindi na zero out 'yan. Oo. Hindi na zero. But they did something in order to curb the corruption in the agency. Ang problem lang, I think yung nakikita ko, kaya sabi ko yung flood control na yan, systemic na yan, even before PRRD, sa flood control talaga nagnanakaw mga kontratiste. Nandyan talaga yung simula nung nawala yung pork barrel na yung pork barrel tinatago na nila sa flood control. May yung geotagging, kasi chine-check ko yung, baka dito yung ibang nagtrabaho rin sa government, you can confirm. Yung geotagging kasi ni Mark Villar, at that time, limited siya sa roads and bridges. Ganon. Ang problem, walang geotagging sa mga flood control. Ayun. Kaya mahirap ring matrace. Tsaka yung time kasi ni PRRD, it was building infrastructure, roads, yung mga ganun kasi yung parang focus. And sabi nga rin ni PRRD na systemic na talaga yung corruption. He is even aware. However, even Mayor Magalong said na nung time daw ni PRRD, medyo nakahinga ng maluwang yung mga kontraktor. Bakit kamo? Kasi yung kickback hindi na ganun kataas. Kasi natatakot na sila because of PRRD's leadership. He's really anti-corruption. Hindi naman talaga nawawala. Excuse me, hindi lang coming from PRRD's term yung corruption. Diyos ko po. Since time immemorial pa yan. Kaso nga lang, iba lang talaga yung namuno nung time na yun. During our time, my gosh, sabihin na lang natin na, ibahin nyo na yung mindset. No. And ito namang mga anak ng mga contractors and mga politicians, no? I couldn't blame them. Like, entirely. Kasi hindi naman sila, nag-receive naman nila yung nakukuha ng mga parents nila. Pero they're already adults. Yung parang siguro, maging aware din sana tayo on what's going on. And your family is from the construction business, knowing that involved kayo sa mga
ganitong projects. Like, hindi natin sila mabiblame, pero mag-isip din naman. Tsaka mga Gen Z, Diyos ko, hintayin nyo pag nagbayad na kayo mismo ng kuryente nyo. Oo, kung anong mararamdaman nyo. Kung ano mararamdaman nyo. Yung magbabudget kayo kung ano yung uunahin, kuryente, internet. Tapos ngayon, bango-bango kayo kay Bam. I know, we've been there. Pang 18th batch na ata kami. Oo nga, kasi nga ano yan, pag ano may grooming yan eh. Syempre groom mo yung mga bagets pa na maging loyal sa'yo. Grooming naman talaga yan. Kung kasama mo sa mga bagets, ganyan. Kasi nga, yun talaga, syempre fresh pa eh. Fresh pa yung ano nila, ang kanilang political memory. Hindi ba? Para akala nila na politically aligned na sila sa mga issues of na. Di ba? Tapos yun na yung kaya very madali silang ma-target ng targeted messaging ng mga, kaya kita mo yung mga politicians sa mga kakamping, bakit kayo nagpapakabagets? Kadiri. Groomer, diba? Alam mo yun, di ba very kadiri, very groomer. Uy, ganyan na ganyan yung mga groomer. Di ba ganyan yung mga PDM? Yung magpapakabagets sila, yung papacool. Di ba? Aminin niyo si PRRD, hindi siya nagpapakabagets-bagets. PRRD lang talaga siya, PRRD. Ito talaga, kailangan talaga nilang, alam mo yung mga magsasayaw sa TikTok, magaganyan. Si PRRD hindi nagganyan Meron siya yung budots-budots. Pero iba naman yun, girl. Ano naman yun? Oo. Ano lang yun, nakikisayaw, pinagsasayaw-sayaw lang siya ng mga bagets. Pero ikaw mismo, volunteer sa mo, nagagawa ka ng TikTok at may production pa. Ako, pasayaw-sayawin ako ng eme. Alam mo namang maging suplada ako. Baka sabihin nila, hindi ako magaling makisama. Ganon. Iba yon. Kaysa yung may planning. May drawing board. May studio pa, no? Tapos may glam team. For my outfit today, may ganun pa. Di ba, alam mo, kung personality mo lang, it's not winning. Alam mo, aminin nyo, kung personality mo lang, it's not winning. So, kailangan mong maggawa ng facade na magmukha kang kunwari relatable, ano-ano ka ng... Si BRD, ganyan na yan. Ano talaga siya? Boy bastos na talaga siya. Simulat sipul. Mula nung naging mayor siya. Hindi siya yung nagkaroon ng facade kung ano siya. Actually, pag na-meet mo nga siya, masusurprise ka pa. Parang, napaka-ano naman ito? Bakit napaka-meet mo ngayon? Alam mo yung parang isipin mo, facade mo ba yung ano ka? Masyado kang pero yun ang eksena ng buhay, hindi ba? So, kaya grooming, kaya sabi ko nakakadiri ito, pero can you imagine, natatargetin mo yung mga bagets, tapos you are like a grown old man, trying to pretend that you are 17 years old. That's grooming mentality. True.